Hello everyone, it's me again, Burntam, JWTV, panibagong araw at panibagong vlog ulit mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong gagawin dito at ituturo na basic tutorial sa mga ka-griffin natin dyan. Pero bago natin tuloy yung video, syempre, shoutout muna natin, Andrews Vlog, pag-subscribe sa YouTube channel at pag-follow yung Facebook page niya. Syempre, shoutout din natin, Euro Griffin 180PH, ayan, community natin, yung GC natin. Shoutout sa inyo mga boss amo. Meron tayong tuturo sa inyo. Sa mga hindi pa nakakaalam, dito sa Griffin 180 natin kung nasaan yung location ng reservoir ng natin, radiator. So, nandito po. Bago ka bumiyahe, ito po yung unang isi-check ninyo. Yung langis. Yan. Dito yung location, syempre. Kita nyo naman. Ito yung radiator natin. Nandito yung radiator cap. Tapos, ito, mga ka-DIY, dito kung saan kayo ito yung reservoir nya, yung tangke. Yan. So, dahan-dahan nyo to para hindi masira. Nandito po siya. Yan. Yun. Dito siya mga ka-DIY, oh. Yan. Pag magre-refill kayo, nandito yung reservoir tank ninyo. I-check nyo din yan kung meron pang laman. Okay? So, sa atin, sa Griffin 180 users, yung kulat na ginagamit natin dito ay kulay green. Hindi po pwedeng paghaluin ang kulay blue, kulay green at kulay pink o red. Okay? Dapat green lang po kasi green yung nasa specification or nasa manual ninyo. Yan, green. So, makikita mo naman yung label niya, galaw-galawin mo. Yan o. Meron pa naman siya mga ka-DIY. Kikita ba yung green kulay? O, diba? So, meron pa yan. So, ganyan lang po. Tapos pag nirefillan nyo na yan, takip nyo lang to. Huwag nyo kalimutan na itakip. Yan. Green. Ha? Yellow green. Oo, yellow green. Pero green pa rin yan. Tapos, yaman lang din na nabuksan nyo to. Higpitan nyo na to mga ka-DIY kasi due to vibration, tumuluwag din yan. I-retighten nyo lang po. So, tapos, yung mga clip, ibalik nyo lang sa butas. Yan. Pag magpapakarwas kayo or pag kayo magkakarwas, tanggalin nyo to. Pwede nyo pinisan ng ganyan. Okay lang naman mabasa yan eh. Okay? So, yan dyan yung kulat. Reservoir tank. Tapos, buksan din natin to para makita nyo yung cup. Yan. Buksan natin mga ka-DIY. 3 bolt lang po ito na size 10mm. Yan. Para makita nyo po kung paano ito ma-check at kung yung sukat ng cup kung nakalagay. Parang sa sasakyan lang din yan. Tapos ano din pala mga ka-DIY, yung cover po ng radiator pang click 160. Okay? So yan po yung itsura ng radiator natin. Never nyo pong bubuksan to pag mainit ang makina. Okay? Bago dapat pinaandar yung makina, pwede nyo siyang i-check, pwede nyo buksan. Pero pag napaandar nyo yung makina, uminit na, huwag nyo bubuksan kasi mag-pressure yan, ano po sa inyo yung tubig. Okay? So yan nakalagay oh. Ito, malikabok na. 1.3 po yung sukat ng cup, radiator cup. Okay? Never open when it's hot. Nakalagay naman. So 1.3. Pag sinabi pong 1.3, 1.3 lang po. Hindi po pwede yung 0.9, 1.0, 1.30. Medyo malaki po siya mga ka-DIY. Yan, hindi ko pa naman po masyadong napainit. So pwede po siya natin buksan. Yan. Dahan-dahan lang. Yun. Yan yung kulat mga ka-DIY. Kulay green. So, never fill tap water kahit na yung mineral or Wilkins, huwag nyo po siyang hahaluan. Pure kulat po yan mga ka-DIY. Okay? Or yung tinatawag na pre-mix. Ano yung sa advantage ng ang kulat? Advantage po kasi ng kulat mga ka-DIY sa mga radiator. Sa lahat po ng sasakyanan, hindi lang po pang motor. Para ma-avoid nyo po yung corrosion. Okay? Yung kalawang na mamumuo dyan. Mga alibaba. Okay? Pero dapat yan, sa isang buwan pag hindi mo na magagamit, pandarin mo at least thrice para hindi maging putik yung kulat. Hindi naman sir, mabilis mag-evaporate. Ang kagandahan dito sa kulat, hindi po siya mabilis mag-evaporate at tapos meron po siyang property na kung saan mas maganda yung, mas mabilis yung paglamig ng makina. Kasi yan ang kulat. Unlike sa sa mga tubig lang, mabilis uminit. Meron kasi itong boiling limit or na capacity na kung hanggang saan mas mataas po yung boiling point capacity niya.
matibay kaysa sa tubig. So, mas madali niya mapalamig. At tapos, never nyo pong hahawakan to para hindi po siya mabend. Okay? Tapos, never na matutusok nyo yan. At pag nagpapakarwash kayo, never nyo po na patututukan ng pressure washer kasi masisira po itong mga fins niya. Pero okay lang sir na mahugasan. Okay naman, hugasan talaga to kasi pag maalikabok naman yan, hindi na papasok yung hangin. Hindi na siya magkakaroon ng air pin. Kasi tumatagos po yung hangin dyan. Sa bawal lang mabutas. Oo, bawal mabutas yan kasi magkakaroon ng leak kasi nandito po yan eh. Tapos, kaya nga may cover, huwag nyo tatanggalin tong cover. Tapos yung iba naman na cover, pinapalitan nila, meron yung parang fan. Pagka umaandar, tumatakbo, umiikot yung fan, pwede rin yun na makatulong. Okay, so yan ibabalik na po natin mga ka-DIY. Ang trabaho naman itong itong rod cap na yan, bubukas po ito. Yan, bubukas po yan. Pagka mahigit na masyado, bubukas po yan. Papasok po yung malamig doon sa reservoir na kulat, yung malamig na kulat ipapasok na dito, tapos yung mainit ilalabas na din sa makina. Ano, continuous po kasi yan, umiikot po yung circulation po yan. Andito rin yung water pump niya. May water pump po yan, may thermostat din po yan dyan. Na kung saan yung thermostat, yun yung mag-open pagka mainit na yung tubig sa makina, i-open niya para yung malamig na kulat dito sa radiator ipapasok niya doon. Yan, magsisirculate lang po sila. Yung water pump, mahalaga din po yan. Kasi yan yung nagbubomba ng kulay. So, lalagay na po natin. Ganyan lang po, idiin nyo. Tapat nyo muna, tapos idiin nyo. Tapos maglalak na siya. Ganyan po yung insura niya. Never pa natin gagalawin yan kasi under warranty pa yan mga ka-DIY. Matagal yan maubos. So, check mo lang. Pag maglulong ride ka, check mo lang. So, tsaka na natin ito palitan pag siguro naka 6 months na. Mas maganda tong ganito na hindi nila nabubuksan to. Yung mga bago kasi ngayon, wala na to. Magkikitang-kita na to kasi pwede rin mapalitan to para mapagwapo. Pero pagka ka naman, may di ka manglurad, siyempre pinapark mo siya kung saan-saan. Mas maganda na tong ganito para safe, di ba? So ayan, napakita na po natin sa inyo kung ano po yung mga gamit nito, para saan, kulan, bawal hawakan, itong size ng yan, huwag niyong gagalawin, huwag niyong magalaw-galaw to mga ka-DIY pag under warranty period pa. Tandaan sila. Kung natandaan po yan sa kasa, pag mali yung ikot niya, yung kulay blue na yan, umikot dito, nagalaw nyo na yan. So yan, di pa natin gagalawin yan. Sa pagbabalik, tapat mo lang yan. Tapos, yan, tatlo lang naman yan. Okay? Ibang tornilyo, walang clip. Yan para hindi mo laglag. Kasi part 2 ng vibration po yan mga ka-DIY. Diba? Ayan. Kung ano naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon, kung saan po yung location ng reservoir ng radiator natin at kung paano i-maintain yung coolant, yung radiator. So yan, dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT. Sharing is Caring! Sharing, yan. Maraming salamat. Tugan ng Bida Glory and Burn Time. Signing off.